Hindi pa rin. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to the house of God. Amen. You are here to listen to the word of God. Hindi pa rin. Okay. 이것도 좀 도와줘요. 옆에서 익숙해? 이거 좀 도와줘. 윤수야, 파워포인트 좀 도와줘. sorry. So we are still series of our salvation. Tayo pa rin po ay nasa usapin sa series po tungkol sa ating kaligtasan. Yeah, for almost 2 months we already spent for our topic. At halos 2 buwan na po nating ginugugol yung sa usapin po na yon. Still, the part of salvation is growing. At yung bahagi po tungkol sa ating kaligtasan ay ang tungkol po sa paglago. Without the understand, whatever we do, maybe we will go wrong way. At kung hindi po natin ito mauunawaan, ano man po ang ating gawin, maaari pong tayo ay mapunta sa maling daan. That's why all series, the messages is connected. Kaya po lahat ng ating mga mensahe, yung bawat serye po, ito po ay may connection sa isa't isa. Subtitle is, as you see, what? Air. Heir or slave. At kung nakikita po ninyo, ang ating subtitle ay heir o tagapagmana at yung isa naman po ay slave o alipin. Last week, we thought about our identity. Noong nakaraang linggo, pinag-usapan po natin yung tungkol sa ating Yeah, pagkakakilanlan. we became God. Tayo nga po ay Diyos. That's what Jesus himself declared. Yun din po yung sinabi ni Jesus mismo. Also, we are children of God. At tayo rin po ay mga anak ng Diyos. Amen? Yes. Also, we became warriors. At tayo rin po ay mga naging warriors. Then, everything depends on our decision. At ang lahat po ay nakadepende po yan sa ating magiging desisyon. That's why we have to be reminded. Kaya dapat po tayong palaging maalalahanan. Also, we have to study what we are again and again. At kailangan po nating pag-aralan ng paulit-ulit kung ano po tayo. Yes, we are children of God. Opo, tayo po ay mga anak ng Diyos. Yet, we used to live as slave of Satan. Subalit, palagi po tayong namumuhay pa rin na animo alipin ni Satanas. Yes, that's what we are heirs of God, Tayo nga po ay mga tagapagmana ng Diyos. but we are living as slave of God. Ngunit tayo po ay A slave of Satan. namumuhay bilang alipin ni Satan. That's what we have to understand. At yun din po yung kailangan nating Then maunawaan. we have to grow. At kailangan po nating lumago. So shortly, we'll review last week's service. At sa mixing oras po, babalikan natin yung mensahe ng nakaraang linggo. Yes, God created us to fulfill His purpose. Tayo nga po ay nilikha ng Diyos upang tuparin po yung kanyang layunin. Then what is next? Ano po yung susunod dyan? That they committed sin. Ang tao nga po ay nagkasala. Then original plan of God was destroyed or At stopped. yung orihinal na plano nga po ng Diyos ay naputol o nahinto. Then God have to restore His original plan. At ang Diyos, kailangan niyang muling ibalik yung kanyang orihinal na plano. That's why God sent His Son as Savior. Kaya ibinigay ng Diyos ang kanyang anak bilang Then tagapagligtas. plan of God was reset. At naibalik nga po yung plano ng Diyos. Then the one who accepted, resetted the program or the purpose of God will be called children of God. At siya na tumanggap nung ibinalik na orihinal na plano ng Diyos, ang tawag po sa kanya ay anak ng Diyos. We are called, also we are created for fulfilling the purpose of God. Tayo po ay mga tinawag at tayo rin po ay mga nilikha upang tuparin po ang layunin ng Diyos. Still, I have to tell you again,
At muli po, kailangan ko pong sabihin sa inyo, Without understanding of God's purpose, then we cannot talk about salvation. kung hindi po natin mauunawaan ang layunin po ng Diyos, hindi po natin pwedeng pag-usapan kung ano ba yung kaligtasan. Why God save us? Bakit po tayo niligtas ng Diyos? Yes, God wants to bless us. Opo, dahil gusto tayong But pagpalain ng still, Diyos. He wants to fulfill His purpose through you and I, children of God. Pero patuloy po ang kanyang nais ay matupad po yung kanyang layunin sa pamamagitan ng kanyang mga anak, ikaw at ako. Then the one who accepted Jesus Christ, not perfect, not already a matured Christian, but Bible says we are infant of Christ. At siya na tumanggap kay Hesus Kristo, hindi po siya agad matured o perfect, kundi siya po ay sanggol pa lamang kay Yes, Kristo. that's why last week subtitle is the first, the last. Kaya yung subtitle ng nakaraang linggo, una at yung wakas. So we must go back to the original plan, Kaya tayo po kailangan natin bumalik doon sa pinaka-original na how plano, we were created, kung paano ba tayo nilikha, also what we have to do. at kung ano ba yung dapat nating gawin. That's why that's the God's first statement. Kaya yun po yung unang kapahayagan ng Diyos. It explains why God created, also what we have to do. At ipinapaliwanag po dito kung bakit lumikha ang Diyos at kung ano po yung dapat nating Yeah, gawin. God created you and I, human, in His image and likeness. At ang Diyos nga, nilikha niya ang tao, ikaw at ako, ayon sa kanyang wangis at tulad. Let them have kingdom. At binigyan sila ng kaharian. Then, God put them in the Garden of Eden At inilagay nga sila ng Diyos sa Garden of Eden to work and take care of it. to work at alagaan yun. I hope you still remember the meaning of work and why God asked us to work. At umaasa ako na naalala niyo pa po kung ano po ibig sabihin ng work at kung bakit sila sinabihan ng Diyos na dapat silang mag-work. Yeah, dominion, as we understood, that is kingdom. At yung dominion nga po, tulad ng nauunawaan natin, ito po ay ang kaharian. We became king. Tayo po ay naging mga hari. That's why we call Jesus King of all kings. Kaya nga po tinatawag si Jesus na siya ang hari ng mga hari. Yes, we have kingdom. Tayo ay merong mga kaharian We are kings. at tayo po ay mga hari. Yet if you will not grow, you will live as slave of Satan. Pero kung hindi ka lalago, ikaw ay mamumuhay bilang isang alipin ni Satan. That's why Satan plays all the time with you. Then we cannot enjoy our own kingdom. Kaya pinaglalaruan lamang kayo palagi ni Satan at hindi po natin ma-enjoy yung sarili nating Then kaharian. God put them in the Garden of Eden. Inilagay nga po sila ng Diyos sa Garden of Eden. Then let them to work and let them to take care of it. Upang sila ay mag-work at pangalagaan po yung doon. Still, Eden, as we understood, it has 5 meanings. At tulad na nalalaman natin yung Eden, mayroon po 5 What is kahulugan. first? Ano po yung una? Sapat. Moment, presence, Ano ba yan? Konti lang. Sapat. spot, moment, presence, Open door. delightful. Ito young ones, just like me, cannot remember. Ito pasok, ito nalabas. Okay. Anyway, work is meaning become. At ibig sabihin nga po ng work ay become. As we know, God gave us, God planted His seed in us. Tulad na ng nalalaman po natin, ang Diyos binigay sa atin, itinanim niya sa atin yung kanyang buto. That's why the meaning of work is become. Kaya ibig sabihin po ng work ay become, Also, the other meaning is perfect. at yung isa pong kahulugan ay perfect. That's why God let you be perfect. Kaya ang Diyos, nais niya kayo ay maging perfect. We are still in a kingdom. We are prince and princess. Pero tayo po ay nasa isang kaharian at tayo ay mga prinsipe at We prinsesa pa have lamang. no ability to reign or manage our own kingdom yet. At wala tayong kakayanan na pamahalaan o pangalagaan yung ating sariling mga kaharian. Why let them grow and become perfect? At bakit ba kailangan nila lumago, lumaki at maging perfect? Even though God gave us, if we cannot manage it, someone will took our properties. Dahil kahit po ibinigay na po yun sa atin ng Diyos, kung hindi po natin kayang pangalagaan yun, So that- maaaring may kumuha pa na iba po nun. So that you can take care of it.
Nang sa gayon po, mapangalagaan po natin iyon. Some your parents gave you big company, just like the Ayala or SM, whatever. If you have no ability to take care of it, somebody will cheat it. Halimbawa po, yung magulang po ninyo, binigyan kayo ng isang malaking kumpanya, yung mga SMO Ayala, pero hindi nyo po kayang pangalagaan yun, maaari pong may manloko po sa inyo at That's why inyo. you have to learn, then you have to know everything, how to manage it. Kaya kailangan mong matuto at kailangan mong malaman lahat kung paano po pangalagaan po yun. So that you can take care of your own kingdom. Nang sa gayon, kaya mong pangalagaan yung sarili mong Then what kaharian. happened to them? At ano pong nangyari sa kanila? They didn't, yet also they committed sin, they became slave of Satan. At hindi nga po sila nakapag-work at sila po ay gumawa ng kasalanan at sila po ay naging alipin ni Satan. So what is the subtitle for today? At ano po yung subtitle ngayong araw? Heir or slave. Tagapagmana o alipin. Yes. Adam and Eve became heir of God. Si Adan at Eva, sila po ay naging tagapagmana ng Diyos. They didn't become perfect. That's why Satan took their identity. At dahil sila ay hindi naging perfect, si Satan kinuha yung kanilang Because pagkakakilanlan. they didn't grow. Dahil hindi po sila lumago. God put them to grow, but they didn't. Inilagay sila ng Diyos doon upang sila ay lumago, pero hindi po sila lumago. Our salvation is same. Parehas din po yun sa ating As we kaligtasan. studied, God, Jesus reset the original of God. Tulad na napag-aralan natin, si Jesus, ibinalik niya yung original na plano ng That's Diyos. why we have same responsibility as what Adam and Eve had. Kaya naman tayo rin po ay may parehas na responsibilidad o tungkulin katulad ng kay Eva at Adan. God saved us, Iniligtas tayo ng Diyos then we have kingdom. at meron tayong kaharian. If we will not grow, Kung hindi tayo lalago, even though we are heir of God, kahit pa tayo ay mga tagapagmana ng Diyos, then we will live as slave of Satan. tayo ay mamumuhay lamang bilang alipin ni Satan. That's why subtitle is Kaya po yung subtitle ay heir or slave. Slave. Yeah, we are called heirs Tayo of po ay God. tinatawag ng mga tagapagmana ng Diyos. But check your life. Even my life, not mostly all the time, I live just like slave of Satan. Pero tingnan po ninyo inyong buhay, kahit po yung buhay ko, kung makikita po natin palagi mas madalas na namumuhay bilang alipin ni Satan. But still, this review last week, Ito po ay pagbabalik tanaw lamang ng nakaraan. yes, our identity became what? Ang ating pagkakakilanlan po ay ano po? God called us, Jesus called us, you are God's. Tayo po, tinawag tayo ni Jesus ng mga Diyos. Because of God is Father, our Father, Dahil ang Diyos ay ating Ama, and we are children of God, that's why we are God's. tayo po ay mga anak ng Diyos, kaya naman tayo rin po ay mga Diyos. So other one, we are kings. At isa pa po, tayo po ay mga hari. In Revelation, Jesus is King of kings At and sinabi- Lords of lords. Sa pahayag po sinabi doon na si Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng That's mga why Panginoon. we are kings, then He is our big brother. That's why we are kings. Kaya tayo po ay mga hari at si Jesus po ang ating nakakatandang kapatid at siya rin po ay hari. Kaya hari ng mga hari. Then we are also children of God. At tayo rin po ay mga anak ng Diyos. So we became children of God. At tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Then we call God is our God. Also we call God is our Father. At tinatawag din natin ang Diyos na ating Diyos at ang Diyos na ating Ama. Still, this is a part of last week. Tutuloy po, ito po ay kasama lang ng nakaraang linggo. If we not grow and become perfect, Satan will took what God inherited to us. Kung hindi po tayo lalago at magiging perfect, si Satan, kukunin niya lahat ng ibinalik po sa atin ng Diyos. That's why don't be contented. Oh, I accept Jesus Christ. I become child of God. That's the first step. Kaya wag po kayong makontento na tinanggap ko na si Jesucristo, ako ay naging anak na ng Diyos. Hindi po, unang hakbang pa lang po yun. That's why Jesus commanded us, make disciples. Kaya si Jesus, binigyan po tayo ng utos, magdisipulo. The service is not enough to
to let you grow. At ito pong gawain na ito, hindi po ito sapat upang kayo po ay You have lumago. different questions, different problems of your spiritual growth. Marami po kayong mga tanong at marami pong mga problema sa inyong spiritual na paglago. Then, during the discipleship class, then you will understand. Also, the leader will help you to grow. At sa oras po ng discipleship class, doon po kayo matututo, tuturuan kayo ng leader at tutulungan po kayong lumago. That's why understanding whole picture is so important. Kaya yung maunawaan po, yung kabuuang larawan, ito po ay napakahalaga. Then, blessings is prepared already. At yung mga pagpapala po, nakahanda na. As long as you will grow, then you will have that much of blessing. Also, you will use it for His glory. At basta ikaw ay lumaguna, ganun din po yung pagpapala na matatanggap mo at magagamit mo yon para po sa kanyang kaluwalhatian. Then, you have to understand it. If not, Satan will cheat you. At kailangan nyo nga po itong maunawaan dahil kung hindi po, dadayain o lolokohin po kayo ni Satan. Then, if you don't understand it, you cannot bear fruit. At kung hindi nyo nga po ito nauunawaan, hindi po kayo mamumunga. That's why Matthew chapter 13, the good soil is which is hear and understand. Sinasabi nga po sa Matthew chapter 13 verse 23 na ang yung magandang lupa ay siyang nakakarinig at nakakaunawa. Actually, in that Matthew chapter 13, there are 4 kinds of fields. At sa Matthew chapter 13 nga po, merong 4 na klase ng lupa. First one, second, third, they didn't bear fruit. Yung una, ikalawa hanggang ikatlo, sa lupa na yon hindi ka mamumunga. Only fourth, the good soil, bear fruits. Tanging yung pang-apat lang po, yung mataba o magandang lupa, dun lamang po mamumunga. As you are farmer, you sow the good seeds, then no harvest at all, there is no next generation. At kung kayo po ay isang magsasaka, may maganda kayong buto, pero hindi namunga, ibig sabihin po nun, wala nang magiging susunod na henerasyon. How many of you from farmers? Ilan po sa family? inyo, yung mga galing po sa pamilya ng mga magsasaka? Farmers usually, they select the best harvest for the next generation. At madalas po yung mga magsasaka, ang ginagawa nila, pinipili nila, kinukuha nila yung pinakamagandang ani nila para sa susunod na itatanim nila na They henerasyon. planted, they spread insecticides, they take care of it well, At itinanim nga po nila yon, tapos mag-i-spray sila ng mga insecticides at aalagaan nila yung mabuti. then later on, they cannot harvest nothing, then that is bankruptcy. Tapos pagkatapos noon, wala silang mga ani, yun na po yung magbabankrupt na po sila. That's why good soil, meaning you understand whole picture of salvation. At pag sinabi nga po magandang lupa, ibig sabihin po na naunawaan mo yung kabuuang larawan ng kaligtasan. So last week also we studied this one, understand. At nakaraang linggo po, naunawaan din natin yung tungkol sa ibig sabihin ng understand. What is the meaning of understand? To put together. What is the meaning of Ano po understand? ibig sabihin ng understand? There is answer. Ando na po yung sagot. Again, what is the meaning of understand? To put together. Yes. That's why it's not my interpretation, it's from the original word. At hindi ko po ito sariling kahulugan lang, kundi yun po ay mula doon sa pinaka-original na salita. I arranged it together, but still, maybe something it's not there. Anyway, put together so that you could see what is whole picture. Pagsasama-samay niyo po lahat ng sa gayon, makita mo yung pinakabuang larawan. When you understand it, it will be your life application. At kapag po naunawaan mo na yun, yun na po yung isa pa pamuhay mo. Life application meaning it will be your purpose of your life. Ang ibig sabihin po noon na ipinapamuhay mo, yun na yung layunin ng buhay mo. Then you must fulfill that your life application. Dapat po matupad yon yung life application. Then that is what we call the God's will. At yun po yung tinatawag na nais ng Diyos. Okay? Then last week also I explained when we were planted, God expected
good harvest. At noong nakaraang linggo, pinaliwanag ko din po na nung tayo po ay itinanim, umaasa ang Diyos ng magandang ani. Then we have to be wise. At kailangan nating maging matalino. We have to fight for our own desires. Kailangan nating labanan yung ating sariling nais o nasa. Then still, Bible warns us, if you will not choose the right one, you will die. At patuloy po, binibigyan tayong babala ng Biblia na kung pipiliin mo pa rin yung sarili mong nais, ikaw ay mamamatay. Adam and Eve, heir of God. Si Adan at Eva, sila ay mga tagapagmana ng Diyos. They didn't care of themselves to choose the God's order. Pero hindi nila inalagay yung sarili nila para piliin yung utos ng Diyos. Yes, then they died. At sila nga po ay namatay. They were separated from God. At sila po ay nawalay mula sa Diyos. As we same, At katulad po sa atin, we became children of God. tayo ay naging mga anak ng Diyos. Then we will not follow, we will not choose the right one, then we'll die. At kung hindi rin tayo susunod, hindi natin pipiliin yung tama, tayo rin po ay mamamatay. Even though we became children of God, At kahit pa tayo ay mga naging anak na ng Diyos, God will ignore us. ang Diyos, i-ignore niyo po tayo. That's why Bible says what? You will die. Ayun po yung sinasabi ng Biblia na kayo ay mamamatay. Meaning, you will not fulfill the will of God. Ang ibig sabihin din po noon, hindi mo matutupad yung nais ng Diyos. Yes, we send one missionary to Cambodia. Tayo po ay nagpadala ng isang missionary sa Cambodia. Usually I called her that even you are there, At madalas ko po siyang tinatawagan at sinabihan ko siya na kahit nandun ka, as long as you will not become perfect, you will not be seed of God, at kung hindi ka naman magiging perfect o hindi ka magiging buto ng Diyos, then that's not the perfect the will of God. hindi yun yung perpektong nais ng Diyos. Okay, so last week also we studied this portion. At yung nakaraang linggo, pinag-aralan din po natin Okay. ito. That's why God told us, you have to be wise. Kaya po sinabihan tayo ng Diyos na maging matalino kayo. Also, you must be serious what you will eat. At kayo rin ay maging seryoso sa kung ano yung kakainin ninyo. If you have no information about food, maybe you will eat junk food, then you will get sick. Siguro kung wala kayong mga impormasyon tungkol sa kung ano yung mga tawang pagkain, kakain lang kayo ng mga junk food hanggang sa magkasakit kayo. Yes, Romans chapter 6:14, there are two warnings. At sa Romans chapter 6 verse 14, meron pong dalawang babala Do not offer, then offer. na wag kayong mag-alay at ito yung ialay. Do not allow any part of your body to be used by Satan. Na wag niyong hayaan, wag niyong ibigay anumang bahagi ng inyong mga katawan upang magamit ni Satan. Then, of course, we have to know which one is our desire of our flesh or what is the will of God. At kailangan din po talaga nating malaman kung ano ba yung nasa ng ating laman at kung ano po yung nais ng Diyos. Why? God warns us, be careful to be wise. At bakit po tayo binigyan ng babala ng Diyos na maging maingat at maging matalino? Your life will be depend on your choose. Dahil ang inyong buhay po ay nakadepende yan sa kung ano yung pinipili mo. Yeah, everything is depend on you. Opo, lahat po ay nakadepende sa iyo. God gave Adam and Eve their free will and respected their decisions. Ang Diyos, binigyan si Adan at Eva ng free will at nirespeto ng Diyos ang anumang mga desisyon nila. But Adam and Eve, they were not serious about the order of God. Pero si Adan at Eva, hindi nila sineryoso yung utos ng Diyos. Why God want us to be careful, to be wise, to offer your parts of your bodies? At bakit tayo binigyan ng Diyos ng babala na maging maingat, maging matalino sa pag-aalay o pagbibigay ng ating anumang bahagi ng ating Same katawan? chapter, Romans chapter 6. Sa parehas po na chapter sa Romans And chapter we 6. read chapter 6:16. Okay, guess it? Go. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness.
We are heirs of God. Tayo po ay mga tagapagmana ng Our Diyos. identity cannot be changed. At yung ating pagkakakilanlan, kailanman hindi maaring mabago. Even though you are prince and princess, Pero kahit na po ikaw ay isang prinsipe o when prinsesa, you submit yourself to the thief or gangster, what Bible says, you are slave of thief or gangster. kung sumusunod ka naman sa mga magnanakaw o mga gangster, ano yung sinabi sa Biblia? Ibig sabihin, ikaw din ay magnanakaw o gangster. That's why we have to understand our identity. Kaya kailangan po natin maunawaan kung ano po yung ating pagkakakilanlan. Then we have to live according to our identity. At kailangan nating mamuhay ayon po sa ating pagkakakilanlan. Yet, we want to live the desires of our flesh. Pero patuloy, nais pa rin nating mamuhay ayon sa nais ng ating mga laman. Then, we have to fight. At kailangan po nating lumaban. We have to say no. Kailangan nating humindi. Well, how the Satan deceived Adam and Eve? Paano po ba na daya ni Satan si Adan at Eva? Yes, Naloko. all the time, Satan beside you. Palagi po, si Satan nasa paligid, nasa tabi niyo lang po. Even now, Satan is here. Kahit po ngayon, nandito po siya. When you give your attention not to hear the word of God, you are thinking other one, oh, Satan is playing with you. Kung ang atensyon po ninyo ay hindi upang makinig ng salita ng Diyos, kundi nasa ibang bagay, ibig sabihin, pinaglalaruan po kayo ni Satan. We became awesome. Tayo po ay naging awesome. Amen. That's why you have to live as you are awesome. Kaya kailangan mong mamuhay bilang ikaw ay isang awesome. Why you are so afraid to commit sin? Bakit ka ba takot gumawa ng kasalanan? Oh, if I commit sin, I might go to hell. Dahil pag gumawa ko ng kasalanan, baka mapunta ako sa Yeah, impyerno. that's very, what do you call it? I cannot explain it well. Sorry. Napakababaw lang po yun na dahilan. Why we avoid to commit sin? Bakit po ba tayo Because pinipilit natin na hindi we magkasala? are honorable. Dahil tayo po ay mga kagalang-galang. Just like you wear good and expensive the clothes and shoes. Na parang ikaw, may suot ka na, na pinakamahal na mga damit o sapatos. After you wear, good cloth and the shoes, what do you do? Kapag po may suot ka na pinakamahal, mga mahal na damit o sapatos, anong gagawin mo? You will check your all steps. Babantayan mo lagi, mag-iingat ka sa bawat gagawin mo. Because your garments and shoes not get dirty. Na para hindi madumihan yung mahal mong damit o yung sapatos mo. Amen. We are honorable. That's why we try to avoid dirty matters. Ganyan din naman, tayo ay mga kagalang-galang, kaya pinipilit natin na hindi gumawa ng mga masasamang bagay. That's why as much as you understood your identity as child of God, then much you could avoid dirty matters. At kung gaano mo nauunawaan ang iyong pagkakakinanlan bilang anak ng Diyos, ganun mo din iiwasan yung mga madudumi o masasamang bagay. Once again, I have to tell you, At muli po, sasabihin ko sa we inyo, are heirs of God. tayo po ay mga tagapagmana ng Diyos. Yet decision is depend on us. Pero yung desisyon, palagi pong nakadepende sa atin. We are heirs, but we will live as heirs of God or we live slave of Satan. Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos, ngunit nakadepende yun sa atin kung tayo ay mamumuhay bilang tagapagmana o alipin ni Satan. When you understood it, then when you ask God, God will help you. At kung di niyo po ito nauunawaan at hiniling niyo sa Diyos na ipaunawa sa inyo, gagawin po niya. Then Tutulungan niya you kayo. didn't understand it, then you live as natural man, as slave of Satan. Pero kung hindi niyo ito naunawaan, kayo ay patuloy na mamumuhay bilang alipin ni Satan. Still 16 again, when you offer yourself to someone as obedient slave, then you will be slave.
At sinasabi po sa Romans chapter 6 verse 16, kapag ibinigay mo yung sarili mo sa sino man at sumunod ka sa kanya, ibig sabihin ikaw po ay alipin niya. That's why don't be contented. Oh, I become child of God. Kaya wag po kayong makontento, anak na ako ng Diyos. Then fighting is yours. Dahil po ang pakikipaglaban ay nasa inyo po yan. Decision is yours. Ang desisyon po ay nasa inyo. As you follow right way, we call suffering. At kapag sinusunod mo yung tamang daan, tinatawag po natin yon na paghihirap. Because of the world and ourselves doesn't want to follow the way of God. Dahil yung mundo at maging yung ating mga sarili, ayaw nating sundin yung nais ng Diyos. That's why we have good suffering. Kaya meron po tayong magandang paghihirap. Also, we understood there is a pain for growing. At naunawaan din natin na yun po yung pain, yung sakit para sa paglago. Yes. This Romans chapter 8:12 also said same matters. At ito rin po nasa Romans chapter 8 verse 12, parehas lang po yung Okay, sinasabi. we read. Kasi ko. Therefore, brothers and sisters, we have an obligation, but it is not to the flesh to live according to it. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Decision, choice is up to us. Ang desisyon po, ang pagpili, ito po ay nakadepende sa atin. That's why I have to know what we are. Kaya kailangan nating malaman kung ano po tayo Then we have to fight. at kailangan nating lumaban. That's what we call suffer. At yun din po yung tinatawag na suffering. That's o why paghirap. in growing, there are two matters. Suffering, also in almost same meaning but different word, fighting. At sa paglago, meron nga po palaging dalawang bagay. Una, yung suffering. Halos parehas lang, ibang salita lang. At yung isa naman po ay pakikipaglaban. We are actually, in other word, the obligation is debtors. At tayo po ay sa salitang obligasyon, sa ibang salita po, tayo po ay may mga utang. Meaning, we have utang. Na tayo po ay may mga utang We have to pay back. na kailangan natin yung bayaran yun. God saved you by the blood of Jesus. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Kristo. That's what we owned. At yun po yung utang po natin. That's why we cannot do by our own, for our own. Kaya hindi tayo pwedeng gumawa o kumilos ng para sa atin. Yet, we didn't think about it. Pero hindi po natin naiisip sa ganong... That's why our obligation will make you alive or dead. Kaya po yung obligasyon po natin, ito po yung bubuhay sa atin o papatay po sa atin. Yes. Where to go? Romans chapter 6:16. Wherever you submit yourself to be slave of them. At sinabi nga po kanina sa Romans chapter 6 verse 16, kung kanino ka sumusunod, sa kanya ka nagpapaalipin. That's why we have obligation. Kaya meron po tayo obligasyon. Yet, we used to fail. Pero madalas po tayong nabibigo. Anyway, other one. This one is very famous. At ito po ay alam na po Yes. natin. This is our example. Ito po yung ating halimbawa. God gave them everything. Binigay ng Diyos ang lahat sa kanila. They became heir of God. Sila nga po ay naging mga tagapagmana ng Diyos. Then, God said, if you will choose wrong, you will die. At sinabi ng Diyos, kung pipiliin ninyo yung mali, kayo ay mamamatay. That's what happened to the Adam and Eve. Yun po yung nangyari kay Adan at Eva. Then, even though they are heir of God, they lost everything. At kahit pa sila ay naging tagapagmana ng Diyos, nawala po sa kanila lahat. Even we, Romans wants us, you must be careful. Maging po tayo, binigyan tayo ng babala sa Romans na dapat kang maging maingat. Yes, we have to understand correct and perfect meaning of acceptance of Jesus Christ. At kailangan po nating maunawaan yung tama at perpektong pagtanggap kay Hesu Kristo. That's why Old Testament even God said, I will give you two matters all the time. At kahit po sa lumang tipan, sinasabi ng Diyos, ibinigay ko sa inyo yung dalawang bagay palagi. Yes. God said before the people, life and death, blessing and
curse. Na ang Diyos may inihanda siya palagi sa harapan ng tao, yun ay ang buhay at kamatayan o pagpapala at sumpa. In our life, same. Sa ating buhay, parehas din po yan. That's why fighting, suffering is up to you. Kaya yung pakikipaglaban, yung paghihirap, nasa inyo po yan. We cannot blame God. At hindi po natin pwedeng sisihin ang Diyos. When you ask help, yes, He is ready to help you. Pag humingi ka ng tulong, opo, handa siya na tulungan po tayo. Asking help, we call it prayer. At yung paghingi ng tulong, ang tawag po doon, panalangin. Not only He will help us by Holy Spirit, Hindi lamang po niya tayo tutulungan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. when you encounter with God, you will know your identity more clearly. Kapag pag naka-encounter niyo po ang Diyos, na kapag niig kayo sa Diyos, mas malalaman mo ng mas malinaw ang iyong Then you will pagkakilala. be more stronger. At ikaw ay mas magiging mas Then malakas. you will fight for your right. At ikaw ay lalaban para sa iyong karapatan. That's why God said, choose, be careful, choose life. Kaya sinabi ng Diyos, maging maingat ka, napiliin mo ang buhay. I'm good God. Ako ay mabuting Diyos. I didn't make you just like a robot. Hindi ko kayo ginawang robot. You are perfect my children. Ikaw ay perpekto na aking Yet anak. you have to grow. Pero kailangan mong lumago. Then you must be like me. At kailangan mong maging katulad ko. That's why all the time in front of our lives there are two matters: life and death, and blessing and curse. Kaya palagi po, dalawang bagay sa harapan natin palagi. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. It's not simple matter. Hindi po ito simpleng bagay. As long as you choose wrong, then Satan will play with you. Also, Satan will use for their own. Basta pinili mo yung mali, paglalaruan ka lang ni Satan at gagamitin ka niya para sa kanya. Still, what is the subtitle for today? Patuloy po, ano po yung subtitle ngayong araw? Heir, slaves. Tagapagmana, alipin. God bless us to be heirs of God. At tayo po ay pinagpala ng Diyos upang kanyang maging tagapagmana. We are kings. Tayo ay mga hari, We are gods. tayo ay mga Diyos, We are children of God. tayo ay mga anak ng We Diyos. call God our Father. Tinatawag natin ang Diyos na Ama. Yet, when you submit yourself to the slave, to the Satan, then you will be slave of Satan. Pero pag ibinigay ninyo ang iyong mga sarili upang sumunod kay Satan, kayo po ay alipin ni Satan. Still, I have to tell you again, Muli po, nais ko pong sabihin sa inyo, our identity cannot be changed. ang ating pagkakakilanlan, hindi ito Yet your mababago. life will be slave of Satan. Tapos, yung buhay mo, magiging alipin lang ni Satan. You cannot enjoy any parts of inheritance of God. Hindi mo may enjoy anumang bahagi ng mana mo mula sa Diyos. That's why don't be deceived. Kaya wag po kayong papadaya. You have to understand God's purpose. Kailangan natin maunawaan yung layunin ng Diyos. Also, you have to understand God's word well. At kailangan po nating maunawaan ng mabuti ang salita ng So that you Diyos. can distinguish, the order will come to you. Nang sa gayon, malaman mo kung ano, saan galing yung mga utos na Other word, you have natatanggap mo. desire to do something. Sa ibang salita, meron kang nais na gawin ang ibang You will bagay. check through your informations. According to the Bible, then you will choose the right one. Pero susuriin mo yon ayon sa mga impormasyon na meron ka at ayon sa Biblia at pipiliin mo kung ano yung tama. That's why knowing the word of God is the first step of fighting. Kaya ang malaman, maunawaan ang salita ng Diyos, ito po yung unang hakbang sa pakikipaglaban. Yes, when the fight, even the war, then you have to distinguish there is the enemy or our side. Opo, dahil sa pakikipaglaban sa isang gyera, dapat mo munang malaman kung sino ba yung kaaway mo. Kaaway mo ba yon o kakampi mo? That's why all soldiers of company, the country, they have different
uniforms. Kaya yung mga sundalo ng bawat bansa, meron silang sarili-sarili o magkakaibang mga uniforme. Yes, Army of Philippines, Army of Korea, they have different uniforms. At ng sundalo ng Pilipinas at ng bansang Korea, magkaiba po sila ng uniforme. Why? Bakit po? We have to distinguish which one is our side, which one is our enemy. Upang may pagkakakilanlan, malaman kung sino ba yung kaaway at sino ba yung kakampi. That's information. Yun po ang impormasyon. Knowing the word of God. Ang malaman ang salita ng Diyos. Without that, when you fight, you don't know which one is your right, your side or your enemy. Dahil kapag ikaw ay nakikipaglaban at hindi mo yan alam, hindi mo din alam kung sino ba yung kaaway mo at sino yung kakampi mo. What will you choose? Ano pong pipiliin ninyo? Life or death or blessing of curse? Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Yes, still in our lives, there are two matters all the time. Patuloy po sa buhay natin, palaging may dalawang bagay. God already made us awesome. Ang Diyos, ginawa niya na po tayong awesome. Yes, we have even absolute authority from Him. At meron po tayong absolute authority mula po sa Kanya. Yet you will allow yourself to obey, to submit to the Satan, then you will be slave of Satan. Pero kung hahayaan mo ang sarili mo na sumunod kay Satan, ikaw po ay alipin ni Satan. That's why we have to think about which one is from God, which one is from earth. Kaya kailangan po nating isipin, unawain, alin ba yung mula sa Diyos at alin ba yung mula sa sanlibutan. Earthly things, you have to say no. At sa mga makamundong bagay, dapat po palagi tayong humindi. Yes. If you will say yes, sorry, you cannot enjoy life of air of God. Dahil kung palagi po tayo, oo, hindi po natin ma-enjoy yung ating mana mula sa Diyos. Simply be careful to choose. Simple lamang po, maging maingat sa pagpili. Where as long as you choose earthly things, your nature desires, then you will be used by Satan. At basta pinili mo na yung makamundong bagay, ibig sabihin, yung sarili mong nasa, yung nasa ng laman mo, ibig sabihin po na hindi mo may enjoy yung buhay bilang tagapagmana This ng is Diyos. what we started these messages. Ito po yung pinagmulan ng mga mensahe po natin. Luke chapter 9:23. Sa Luke chapter 9, verse We'll read it. Kiset. Kiset, ready? Kiset, go. Then he said to them all, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." The be disciple, Yung maging disipulo, that's acceptance of Jesus yan Christ. po yung pagtanggap kay Hesus They Kristo. become child of God. At ikaw ay naging anak ng Also Diyos. soldier of Christ. At ikaw din ay naging sundalo ni Kristo. Simply recognizing He is our King, we are His. At yan po, sa simpleng salita, yan po ay pagkilala na siya po ay ating hari at tayo po ay sa Kanya. Amen. Jesus is King. Si Jesus ay hari. He owns everything. Siya po yung nagmamayari ng lahat ng bagay. Amen. Amen. That's why we have obligation to submit Him 100%. Kaya meron tayong obligasyon na sumunod sa Kanya ng 100%. But still, our nature, simple body, doesn't want to obey. Pero yung ating nasa, yung ating katawan, ayaw pong sumunod sa Kanya. If you want to be my follower, disciples, then you must deny. Pero kung nais mo na maging aking disipulo, tagapagsunod, kailangan mong itanggi ang iyong sarili. What is the meaning of deny? Ano pa ibig sabihin ng deny? Deny. We already studied. Pag-aralan na po natin yan. Okay? We'll read. Kasi go. To deny, to Disown. Disown. Simply, we understood disown. disown, yun po yung naunawaan natin. We have our own Meron tayong sariling atin, experience, knowledge, our valuable matters. karanasan, kaunawaan, nalalaman natin at yung mga mahalagang bagay sa atin. We consider it nothing. I-consider o ituturing natin yon na wala at hindi sa atin. That is the best example in the Bible. At meron pong napakamagandang halimbawa na nasa Biblia, Abraham. si Abraham. God gave him order.
Binigyan siya ng Diyos ng utos. What was the order? Ano po yung utos? Kill your only son. Patayin mo ang iyong nag-iisang anak. Amen? Then what he did? At ano po ang ginawa niya? He denied. Tinanggi niya. He disowned his knowledge, his understanding, everything put aside. Itinanggi niya yung kanyang sarili, yung kanyang karanasan, yung kanyang mga nalalaman, isinantabi po niya yung lahat. Then he obeyed God. At siya ay sumunod sa Diyos. That's the best example. Yun po yung pinaka-best na Even halimbawa. Jesus himself, At kahit po si Jesus mismo, he denied himself. itinanggi niya ang kanyang sarili. He will be equal with God. At siya po ay palaging kapantay ng Diyos. Siya ay Diyos. God gave him order. Binigyan siya ng Diyos ng utos. You must be crucified on the cross. Dapat kang mapako sa krus. He can deny. Yeah, he can say no. Maari siyang humindi. Oh, Father, don't you know I'm equal with you? Pwede niyang sabihin, naman, hindi mo ba alam, magkapantay lang tayo. But he took a flesh, become as what we are. Pero siya ay nagkatawang tao, katulad po natin. Then he became perfect example. At siya po ay naging perpektong halimbawa. I am equal with God, Ako ay kapantay ng Diyos, yet I denied myself pero itinatanggi ko ang aking sarili to obey God's word, God's order. upang sumunod sa salita, sa utos ng I Diyos. disown my everything. Itinatanggi ko lahat ng meron sa akin. Reject whatever my desires ask me to do. Reject. Ang ibig sabihin po ng reject, ano man yung sinasabi ng nasa ko, ng aking laman na gawin ko, itinatanggi ko yun. Also refuse whatever my earthly desire ask me to do or to do whatever. Refuse. Na ano man yung gusto ng aking katawan na kamundong masa, aking itinatanggi yun. That's deny. Yun po yung deny. That's actually choose life and blessings. At yun po yung pagpili sa buhay at pagpapala. We call disown, try to disown our own matters. We call it suffering. At yung pagsusubok natin na itanggi, ano man yung meron po sa atin, yun po yung tinatawag na paghihirap. Yes. Then we call also fighting for our own. At tinatawag din po yun na pakikipaglaban para po sa atin. That's why if you want to grow, two matters must be there. Kaya kung nais mong lumago, dapat po palaging nandun yung dalawang bagay. Without fighting, without suffering, we will never grow. Kung walang pakikipaglaban, walang paghihirap, hindi po tayo lalago. As long as you will not do that, that life just be like slave of Satan. At basta po hindi po natin ginagawa yan, yung buhay na yon ay buhay na alipin kay Satanas. That's why still, firstly, God put Adam and Eve in the Garden of Eden. Kaya po una, inilagay ng Diyos si Adan at Eva sa Garden of Eden. That order still for us. At yung utos po na yan ay para din po yan sa atin. Amen. That's why if we will not follow the first order, then, sorry, still, we are the heirs, yet we live as slave of Satan. At kung hindi po natin sinusunod o susundin yung pinakaunang utos, pasensya na po, bagamat tayo po ay mga tagapagmana ng Diyos, tayo po ay mamumuhay bilang alipin ni Satan. What is subtitle for today? Ano po yung subtitle ngayong araw? Heir. Yes. Slave. Tagapagmana, alipin. We became honorable children of God. Tayo po ay mga naging kagalang-galang na mga anak ng Diyos. Seed must grow and become perfect. Ang buto ay dapat lumago at maging perfect. Amen. That's why every minute, every second, you must be awakened. Kaya sa bawat minuto, sa bawat mga segundo, dapat po tayo ay gising. Be careful to choose. Maging maingat po kayo sa pagpili. If you are not awakened, whatever you will eat, your stomach get problem. Kung hindi po kayo gising at kung ano-ano lang yung kakainin ninyo, magkakaroon po ng problema yung tiyan nyo. So today, we have Holy Communion. At ngayong araw, meron po tayong banal na komunyon. Jesus
denied himself. Si Jesus, tinanggi niya ang kanyang sarili. Amen. Why not? We must deny ourselves. Bakit hindi rin po? Tayo rin, dapat itanggi natin ang ating mga sarili. That's the how we will have life. Ganun po tayo magkakaroon ng buhay. That's why when we have hard time to fight, to suffer, have to remember what Jesus did for us. Kaya kung nahirapan po tayo na mag-suffer at makipaglaban, alalahanin lang po natin yung ginawa ni Jesus Let para us all sa stand atin. for the Holy Communion. Tayo po lahat ay tumayo para sa banal na komunyon. Jesus said, "You must drink my cup." At sinabi ni Jesus, dapat ninyong inumin ang aking saro. Meaning, how Jesus Jesus died, also we will die as what He did. Sabihin po nun kung paano po namatay si Jesus, ganun din po dapat tayo mamamatay. Then He gave us order to remember all the time what kind of relationship we have with Jesus. At nais po niya na maalala po natin palagi kung anong relasyon yung meron tayo kay Jesus. Last suffering, Sa huling hapunan, Jesus took a bread kinuha niya ang tinapay and He gave thanks to the Father, at siya ay nagpasalamat sa Ama. then broken up it, then gave to the At disciples. kanya itong pinagpira-piraso at ibinigay sa mga disipulo. He said, "This is my body for you." Sinabi niya, ito ang aking katawan para sa inyo. When you accept Jesus Christ, Bible says we ate the flesh of Jesus. Nung tinanggap natin si Yesu Cristo, sinabi sa Biblia na kinain din natin yung laman ni Cristo. Also, we drink the blood of Jesus. At ininom din natin yung dugo ni Cristo. That's why we have same spirit and truth. At kaya naman parehas lang po yung ating espiritu at katotohanan. Behold this bread. Narito po ang tinapay. This is symbol of body of Christ. Ito ay simbolo ng katawan ni Cristo. Behold. Narito po. His body was torn. Ang kanyang katawan ay nawasak Was given to disciples. at ipinigay sa mga disipulo. And bread was eaten. At kinain ang tinapay. Come forward and take Maaari na bread. po kayong pumunta sa harapan at kumuha po ng tinapay. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. What you have done through Jesus Christ. You made us so awesome. We are your heirs. Father, thank you what you have done on the cross through your Jesus Christ. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Father, you gave us the life of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let us take. Maaari na po nating kainin. In the same way, At ganun din naman, he took up kinuha niya ang saro and gave thanks to the at siya ay Father. nagpasalamat sa Ama. He said, "This is my covenant with you. Sinabi niya, ito ang aking tipan para sa inyo. Whenever you drink of it, Sa tuwing iinumin niyo ito, you must remember us of it." alalahanin ninyo ako. Behold, this cup. Narito po ang saro. Come forward and take up. Maaari na po tayong kumuha. Hallelujah. Father, we remember new covenant. Father, we understood what we have to do. Father, even we understood
why you saved us, why you made us so awesome, why you made us gods. Father, ask you to fulfill your will through us. Hallelujah. Oh, Father, we thank you. Hallelujah. Oh, Father, you must be glorified. Hallelujah. Let us take. Maaari na po natin inumin. Let us shout hallelujah. Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Father, thank you for what you have done. For your glory, for your kingdom. Oh, May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, our King, don't become perfect as perfect example for the whole children of God. The love of God, still you love us. Nobody can separate us from your love. We are secured in your love. The fellowship of Holy Spirit, the one who will remind us what we are, the one who empower us to fight for the glory of God. Be with you from now on, never to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Oh, announcement. 됐어요? Po, magandang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. So, purihin po ang ating amang nasa langit. Na po. So, napakabuti po ng ating ama. Tama po ba? Pinapaalala niyo po sa atin kung ano po yung pagkakakilanlan na meron po tayo. At kung paano po tayo mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Po. So, ngayong umaga po, announcement po natin. Tuwing linggo po, alas 8 po ng umaga, magkita-kita po tayo dito sa ating sambahayan. Kung saan, sabi nga, tinatagpo po natin ang ating Ama. At para po, mas lalo po natin siyang makilala, syempre po, kailangan po ng inyong presensya. Ano po? So, kaya tuwing linggo po, alas 8 po ng umaga, kita-kita po tayo dito. And then, araw-araw po, mula Lunes hanggang Biyernes, meron po tayong panalanginan. 6:30 po ng umaga dito po sa church po natin. So, ganoon din naman po, iniimbitahan ko po kayong lahat ng makadalaw. Lalong-lalo na po,
yung mga nasa bahay lang. So sana po makasama po kayo. So mula Lunes hanggang Biyernes po yan. Po. And then, meron din po tayong panalanginan tuwing Wednesday. 3:00 po yan ng hapon. So ganun din po, kung wala naman po tayong pinagkabisihan sa oras na yan, hanggat maaari po, lalong-lalo na po tayo, sumama po tayo sa panalangin. So dyan po, binabalikan nga po natin yung mensahe at higit sa lahat, mahalaga po yung maipanalangin po natin yung mga importante na kailangan po nating ipanalangin. Lalong-lalo na po sa bansa natin, sa mga anak ng Diyos, ano pa po, sa mga churches po. Ano po. So, sana po makapunta po tayo. And then, mamaya po, 10:30 po ng umaga, meron po tayong gawain para sa mga kids. So, ganun doon po, ini-invite po namin lahat ng mga kids, lalong-lalo na yung nasa loob ng ating sambahayan. So, 1:30 naman po ng hapon sa mga dalaga at binata. Basta single po. Ano po? So, ganoon din naman po. Lahat ng binata at dalaga na nasa loob ng inyong sambahayan, dapat po ay dumalo or invite po natin sila. Ano po? At nung nakaraang Friday po, kung dumalo po kayo, ginanap po natin yung ating Encountering with God Fellowship. So, this March po, syempre, last Friday of the month, so ginaganap po natin yun. So, sana po, lahat po tayo makadalo, no? Hindi lang po linggo tayo kompleto, kundi maging yung, sabi nga, may inihandang buffet or piging yung ating Ama. So, sana po lahat po tayo ay makapunta. So, 7:30 po yan, every last Friday of the month. At salamat po sa laging nagdadala ng 1 dakot na bigas. So malaking tulong po yan para sa ating mga kapatid. Dahil may pinaglalaanan po kami niya para lalong-lalo na po sa mga, mga nanay-nanay po natin na mga singles, mga widow po. Ano po. So salamat po, magkita-kita po tayo sa mga susunod na linggo at sa mga susunod na gawain. So maaari na po tayong umuwi. God bless us all. Ay, sandali lang po. Napatingin ko na tayo. Meron na po pala, magkakaroon na po pala tayo ng cell group. So next week po, i-announce po namin kung kaninong grupo po kayo. So yun lamang po, kita-kits po tayong muli. God bless us.